After almost 3 years at higit 1 year ko siyang hindi nagamit, ito na ngayon ang NWSP ko. So, ito, mga dati na rin namang basag to na inayos ko na nabasag na naman ulit. Yan. Ito. Ito. Akala mo design lang, pero electrical tape yan. Kasi basag na rin yung mga lagayan ng screw. So, electrical tape to para masama mo lang silang dalawa. Maidikit. Meron akong MDL na nilagay dito. Dito sa kabila, wala. Kasi yung lagayan ng screw. So, dito sa panel, sira na din. Hindi ako makapaglagay ng screw. Dito, sira dito sa loob. Eto, kita nyo na ito dati. Sira na rin to. Tanggal na to. Epoxy na lang yan. At saka yung itong dalawa, basag na rin to. Tanggal na rin yan. Kaya eto, epoxy na lang din. Dito sa kabila. Yung aking foot peg na nilipat, natanggal yung welding. So, papa-welding natin ulit. Ganito siya dapat. Yan. Parang nakatago lang. Ito medyo lumubog na. Medyo lumubog na siya. Dito sa tapalo to. Yan. Hindi nakita. Pero ayan, basag-basag na rin yan dyan. Ito. Tinapyasan ko yan dito dati. Pero ito nabasag na. Yan yung battery natin. Nilagyan ko ng cover. Kasi nga dahil open to, pinapasok ng daga. Ang dami yung dumi ng daga dito. Ayan. Nasira na rin to. Yung charging port, nasira na rin yan. Pinalitan ko na yan. Ngayon, wala na rin takip. Wala na rin takip. Sulit ba? Or oras na para mag-upgrade? Kamusta mga ka-e-bike? It's been a year since my last vlog. And ngayon, babalik tayo. Pero this time, real talk tayo. Hindi ko nagamit ang aking WSP for over a year at ngayon lumalabas na ang kanyang mga issue. Sinabi ko naman sa mga previous post ko na hindi naman ganun kaganda at ito ang isa sa mga pinakaayaw ko sa ating WSP ay yung hindi kagandahang mga fairings niya o kanyang mga plastic. At ngayon, parang lumalabas na siya lalo. Hindi talaga ganun katibay ang kanyang plastic at madaling mabasag. Pangalawa ay ang kanyang battery. From long rides before, siguro from 60 to 80 kilometers, ngayon, nasa 30 kilometers na lang ang kaya. Dito mo makikita na after years of use, may epekto talaga. Isa pa, naka-lead acid naman tayo, which is typical naman na probably around 2 to 3 years naman talaga siya. So ngayon, ang tanong, aayusin ko pa ba? O mag-a-upgrade na lang ako? Maaring kayo rin sa ganitong sitwasyon at meron akong mga naisip na mga options na maaring makapagbigay rin sa inyo ng idea kung anong gusto nyong gawin. Ngayon meron akong mga nilistang mga options dito na maaring makakatulong din sa inyo kung kayo ay nasa ganitong kalagayan ko rin. So yung una at pinaka-obvious na pwedeng gawin ay ang mag-upgrade sa mga bagong electric motorcycles ngayon. Para sa aking pangangailangan, pwede naman po ako mag-upgrade para sa NXT Dynamax or NXT Voltaris Pro. Mas malakas, mas malayo ang range, pero mas mataas din ang presyo. Almost doble or higit pa sa dalawang brand new na WSP. Pangalawa, pwede rin naman ako mag-switch pabalik sa gas katulad ng Honda Giorno. Almost kapareho rin naman siya ng presyo ng Voltaris Pro. Reliable, walang range anxiety, pero may dagdag na gasto sa gas, maintenance, at yearly na pagre-rehistro. Kung budget option naman,
Meron namang Honda Navi na halos kapresyo din ng ating WSP. Pero again, may gas, may rehistro at may maintenance din. Ang pangapat na option ay ang pag-upgrade ng battery sa lithium o LiFePO4. Mas matagal ang buhay, mas stable, pero mas mataas na upfront cost. O yung panghuling option, magstay pa din tayo sa WSP. Palitan lang natin yung battery, ang fairings, at magagamit mo na ulit. Sa totoo lang, inisip ko talaga ito. Ano ba talaga ang kailangan ko? Ginagamit ko lang naman itong WSP para madala ako from point A to point B. City driving lang. Hindi ko kailangan magmabilis. At hindi rin kalayuan ang mga biyahe ko. Siguro nasa maximum up to 20 kilometers. So kung iisipin, pasok pa rin ang WSP sa pangangailangan ko. Sa totoo lang, hindi dapat tayo bumibili ng bago dahil lang sa hype. Hindi dahil uso ngayon ang electric motorcycle, bibili ka na din agad. Hindi dahil mahal ang gasolina, lilipat ka na din agad. Dapat yung binibili natin, yung akma sa pangangailangan natin. Pero hindi ko sinasabi na hindi maganda bumili ng bago. Kung may pera ka naman, may extra kang pera para pambili ng bago, okay na okay yan. Gusto ko bumili kapag kailangan ko talaga. Kapag sakto sa paggamit ko at sulit sa presyo. Pwede rin kasi na after 1 year, bumaba yung presyo ng mga electric motorcycle. Or gumanda pa yung mga lithium battery options. So, I guess for now, wait muna ako. Pero kayo, gusto ko marinig ang mga opinion nyo. Mag-upgrade ba kayo agad? O stay muna kayo sa WSP? Mag-LiFePO4 ba? O mag-lithium? Or bumalik sa gas? Comment nyo below, pag-usapan natin. If you like real and honest reviews, welcome back sa channel. Marami pa tayong pag-uusapan. At next week, malamang nakapag-decide na ako at makikita nyo kung ano yung ginawa ko. Sa ngayon, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Once again, ako si Mike ng Easy E-Bike. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Thank you.